Basta't usaping legal at katanungan sa batas, bibigyan natin ng kasagutan. Huwag magdalawang isip. Ang always inyong sandigan, kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney. Salamat, Ivan. Ang sakit po sa puso ng pag-uusapan natin, kalunos-lunos nga ang nangyari sa dalawang bata na natagpo ang patay sa loob ng isang kotse. Alam ko marami kayong tanong tungkol sa kasong to. Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, makikita sa CCTV na naglalaro sa paligid ng sasakyan ang dalawang bata. Nakapasok sila sa sasakyan at natagpo ang patay matapos ang ilang oras. Sabi sa autopsy, na-suffocate ang mga bata. Posible po bang may pananagutan rito ang may-ari ng kotse? Actually, bakit naman ang may-ari ang magkakaroon ng pananagutan sa ganitong sitwasyon? Nakikiramay po tayo sa mga pamilya ng mga batang pumanaw. Talagang masakit na makarinig ng mga ganitong pangyayari. Pero yung ganitong galit na ipinakita ng mga magulang, nahihingi sila ng hustisya at hindi makikipag-areglo, maintindihan natin kung ito ay isang kaso halimbawa ng reckless driving at nabangga ang mga bata, kaso ng hit and run, o mga kaso ng pagpapabaya sa pagmamaneho kaya't nawalan ng buhay ang mga walang kalaban-laban ng mga batang ito. Heto ang sabi ni Attorney Gabby, wala po ako nakikitang ganung klaseng kapabayaan sa kasong to. I'm sure nabanggit na natin dito sa segment natin na sa mga ibang sitwasyon, ang registered owner ng isang kotse ay maaaring managot sa mga danyos kahit na hindi ito ang nagmamaneho ng isang kotse na nagdulot ng kapahamakan sa mga pedestrian o sa ibang kotse. Pero ito naman po ay para sa mga kaso ng pagpapabaya o kung ito ay isang actual na krimen halimbawa. So ang tanong, may pagpapabaya ba sa parte ng may-ari ng kotse? Sabi ni Attorney Gabby, parang wala naman, di ba? Hashtag Ask Attorney. Attorney, 2 at 3 years old ang mga edad ng mga batang na ito na naglalaro sa daan. Ang mga magulang naman po ba posible rin na may pananagutan sa ganitong pangyayari? Yan talaga ang katanungan. Sino ba ang may pagpapabaya sa isang kasong tulad nito? Kung kayo ay magulang ng isang bata na 2 or 3 years old lamang, normal ba na paglalaruin to mag-isa? Or to be more precise, normal ba na paglaruin ng isang musmus na bata na mag-isa sa kalye? Yan ang kailangan tanungin at sagutin. Lalo na kung mukhang 4 na oras pa ang dumaan bago nahanap ang mga bata. Kailan ba nila na-realize na nawawala ang mga paslit na to? Sa ating mga magulang, mawala lang sa paningin natin ang isang 2-year-old na ilang segundo o yung actually matahimik ang bahay na walang ingay, medyo kakabahan at magpapanik ka na agad. So kung ito ay isang kaso ng swimming pool na walang harang, na madaling ma-access ng mga bata, baka magdalawang isip pa ako dahil foreseeable ng isang swimming pool ay attractive sa mga bata at baka may mahulog nga dito at malunod. Pero hindi kasi normal yung nailak mo ba yung kotse, baka may pumasok ka na bata sa loob. In the normal course of things, hindi considered pagpapabaya ang hindi pag-lock ng isang kotse. So hindi natin sinasabing husgahan kaagad natin ang mga magulang. Pero ito ang sabi ni Attorney Gabby, bago po kayong magturo sa ibang tao kung sino ba dapat ang managot sa pagkamatay ng dalawang bata, kailangan sagutin ang tanong, sino ba ang tunay na naging pabaya sa kasong to? Sino ang hindi nag-exercise ng tamang pag-iingat under the circumstances? Saka kayo managot at maghusga. Sana ay magsilbing aral ang pangyayaring ito sa atin, lalo na sa mga magulang at sa kanilang anak. So, basta't usaping batas, bibigyan natin pong linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.